May isang mama na nagkwento sa kanyang karanasan sa gitna ng gubat. Nawala ito. Gimino sa Bisaya pa. Naligaw siya sa gitna ng nagubatan na talagang hirap na hirap siyang lumabas kung paano siya makalabas mula doon sa gitnang sulok-sulok ng kagubatan ito. Ninenervous siya sapagkat inaabot na siya ng gabi. At alam niya maraming mababangis na hayop, narinig niyang iba't ibang tunog o boses ng mga iba't ibang mga hayop sa kapaligiran. Kaya sabi niya, dahil sa tindi ng takot niya at sa tindi ng pagod niya, nagawa niyang manalangin sa Diyos. Manalangin siya sa Diyos. At maya-maya, nagtanong yung isa sa mga kinintuhan niya, ang sabi, ano nangyari? Sinagot ka ba ng Diyos sa panalangin mo? Sabi niya, wala na, hindi na nakuha ng Diyos na sagutin yung panalangin ko. Kasi may tao nang dumating sa akin. Siya yung nagturo sa akin paano lumabas sa kagubatan yun. Maraming bulag sa pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Marahil tayo din, nabubulagan tayo sa mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa atin sapagkat hindi natin nakikita na ito ay gawa sa atin. Tulad na lamang ng mga tao, gumigising sa umaga upang makita at masilayan ang pagsikat ng araw. Marinig ang huni ng mga ibon na napakatamis. Makita ang mga bulaklak na namumukadkad sa kanyang kagandahan. Pero mga unthankful. Walang pagpapasalamat sa biyaya. Pagkos, punong-puno ng reklamo. Reklamo sa pagkain, ganito na lamang, palagi. Reklamo sa trabaho, ang hirap. Reklamo sa hirap ng kalagayan ng buhay. Reklamo sa kakapusan. Hindi na naiisip na may mga tao dyan sa buong maghapon hindi nasasayaran ng pagkain ng kanilang mga labi. At mayroong maraming tao dyan na isang taon na naghanap ng trabaho, hindi makatagpo ng trabaho. At siya, nagreklamo sa kanyang sweldo, nagreklamo sa oras. Kinakapos pa rin daw. Kapos pa rin kami. Pero hindi niya namamalayan na malaking gastos niya pagdating sa entertainment ng kanyang sarili. Tulad lamang halimbawa ng cellphones. Ang cellphones ngayon na mga magagandang klase na maraming mga kung ano mga rekotetos na sa loob ng cellphones ito nagkakalaga ng 10,000, 12,000, 18,000. Bibili ng ganong cellphones, pagkatapos gagamitin lang pala sa call and text. Dahil hindi alam gamitin yung mga nasa loob. At kapag nagsawa at may pera, bumibili ng cellphones ganong halaga 3 times sa isang taon. Halos 100,000 ang ginagastos at reklamo ng reklamo. Hindi nakikita ang biyaya ng Diyos. Lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Unbelievers and believers, lalo na, particular sa believers, pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya wala nang pinakamalaga na tungkulin at gawin natin ay kung paano tayong tumugon sa mga pagpapala ng Diyos. At ito ang nais ituro sa atin ng Panginoon sa isang halimbawang kasaysayan sa banal na kasulatan kung paano tayong tumugon sa mga pagpapala ng Diyos na ating natatanggap araw-araw. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Lucas, chapter 17. At ito ay isang familiar narrative or kwento or text tungkol sa 10 tituhin. Basahin natin verses 11 to 19. At ito, tuturuan tayo ng Panginoon paano tumugon sa mga pagpapala ng Diyos na ating natatanggap. Verse 11. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria
at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. Habang sila'y umalis, sila ay naging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya'y bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat sa Kanya. Siya'y isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpuan bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa gayuhang ito? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dito po sa 10 pitongin, makikita natin kung ang dapat nating gawing tugon sa pagpapalo ng Diyos sa ating buhay. Bago lahat tayo ay manalangin. O Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kailanman hindi nyo nakakaligta ang pagpalain kami ng lahat ng aming pangangailangan. Aming hininga, ng aming lakas, aming kaisipan, aming bahay, ng aming pamilya, ng aming kalusugan, lahat, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Maging ang pinakasimula ng hininga namin sa aming buhay. Nawa, turuan niyo kami paano tumugon sa iyong kabutihan sa pamamagitan ng paglalarawan mo sa buhay ng 10 pitongin ito upang mabigyan ka namin ng kapurihan at kami lumago naman sa iyong pananampalataya sa amin. Maraming salamat po. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Mayroon tayong 4 na tugon sa pagdating ng mga pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos. Una, samahan niyo akong tignan. Tignan ang ating mga sarili sa buhay ng 10 pitongin ito. Na una nilang ginawa sa paglapit sa Diyos, inamin nilang sila'y marumi sa harap ng Diyos. Tignan natin ang ating sarili. Tulad ng mga kitongin, marumi tayo sa harapan ng Diyos at hindi tayo karapat-dapat sa anumang pagpapana na ating tinatanggap. Yun ang una natin dapat gawin. Sa Biblia, ang ketong ay ang pinakagrabe at pinakakalubos-lunos nakakapandiring sakit. At dito ay kinumpara ang kasalanan na ating taglay. Sapagat ang kasalanan ng taglay natin ay isang grabe, matindi, kalulus-lunos, at ito ay nakakatiring bagay, kasalanan. Katulad ng ketong. Kaya sa panahon ito ng ating Panginoon at sa lumang tipan, ang mga taong may ketong ay tinuturing silang isinumpa ng Diyos dahil sa kanilang kalagayan. Nais ng Biblia na makita natin ang ating mga sarili sa katayuan ng mga kitongin ito. Yun ang nais ng Panginoon sa atin upang makita natin ang kabutihan ng Diyos. Tayo ay katulad ng may ketong. Ang puso natin ay marumi. Ang puso natin ay magdaraya. Ang puso natin ay mapagmataas. Jeremiah 17:9, wala nang pinakamandarayang bagay sa tao ang kanyang puso. Punong-puno ng ketong. Christians or non-Christians, mandaraya, mapagmataas, mayabang, hambog sa harapan ng Diyos. Higit pa sa literal na sakit na ketong. Kaya ang ketong ay nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos.
At hindi lamang sa Diyos na nahihiwalay ang tao may ketong, kundi sa kapwa-tao nahihiwalay. Sapagat ang mga ketongin ito, lumalayo sila sa kapwa-tao nila sapagat sila ay kinasumpong naman at isinusumpa. Ngunit sa mga mapagbataasing tao, hindi nila makita ang kanilang sarili na ganito ang kanilang kalagayan. Iginigit na nila na sila ay mapuputing tao, mabait sila. Sila naman ay relihiyoso, mapanalanginin, sumasamba sa Diyos. O di kaya sinasabi, pag nagkamali, tao lang kami. Ganitong ugali ng mga Pariseyo, mga self-righteous, kaya hindi nila matanggap si Kristo bilang kanilang tagapagligtas, sapagkat they're so proud. Masyadong mayabang sila, mayroon silang mas alam na kaligtasang paraan kaysa sa magtiwala ng lubusan, magpakababa, at tumingin kay Kristo na kanyang kayamanan para sa kanyang kaligtasan. Yan ang dapat natin gawin. Aminin natin na tayo ay mga marumi sa Panginoon. Ganyan ang lukewarm church sa Revelation chapter 3. Lukewarm church, ibig sabihin tumutukoy sa mga Kristiyano, mga mananampalataya. Ang lukewarm church na ito sa Laodicea, sila ay yumayaman, mga miyembro yumayaman, at nagpapakayaman. Hindi na nila kailangan anumang bagay sa Diyos, sapagkat meron sila. Pero sabi ng Panginoon, isusuka ko kayo. Masyadong proud sa kanilang sarili. Pero, ang ipinapakita nito sa atin ng Panginoon, yung ginawa ng mga ketongin, sila ay lumapit na isang marumi sa harapan ng Diyos. At ang sabi sa verse 13, sila ay nagsisisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Bakit? Inaamin nilang sila'y marumi. At ito ang nagtulak sa kanila. Ito hindi makapagpigil sa kanilang lumapit sa Panginoon na may kababaang amining sila ay isang marumi. At ganun din ang dapat natin gawin. Ngayon naman, sa ikalawang pagkakataon, gawin natin lahat tulad ng ginawa ng 10 kitongin ito na sila'y tumawag kay Jesus para kahabagan. Una, sila'y marumi sa harapan ng Diyos. Inamin na yun. Ngayon naman, sila'y tumawag kay Jesus para kahabagan. Kailangan natin yun. Sabihin natin, Kristiyano na tayo, pinagpapala na tayo, mayaman na tayo, pero kailangan mo pa rin ang kahabagan ng Diyos. Alam niyo, sa mga kitongin, kadalasang sinisira ng ketong ang vocal cords ng mga lepros, kaya nakagaranggal ang kanilang boses dahil binubutas, kinakain. Hindi nila naramdaman yun. Na kinakain na yung kanilang lalamunan. Yung kanilang ilong na uubos na, ang kanilang mata na uubos na, ang kanilang tenga, hindi nila maramdaman dahil ganoon ang karamdaman ketong manhid ang buong katawan mo. Kaya nang kapag sila nakatabak ng apoy, hindi nila nasusunog ng kanilang katawan. Ganon din tayo, bilang mga kasalanan. May ketong tayo ng kasalanan, kahit alam natin masamang ginagawa natin, masamang bisyong ginagawa natin, nakakasira tayo sa ating kapwa, hindi natin nadadama, wala tayong guilt. Kaya dyan inilarawan ng Diyos ang kasalanan. Ketong. Sira ka nilang vocal cords, pero yung pagkasira ng vocal cords ng 10 kitong ito, hindi nagpapigil para tumawag sa Panginoon at humingi ng tulong. Ang sabi sa verse 13, sila'y nagsisisigaw. Gaano kalakas yung sigaw nilang gumagaragal na halos hangin ang lumalabas sa kanilang bibig. Pero sumisigaw. At sila'y humingi ng kahabagan. Kilala nilang Panginoon. Tinawag nilang Panginoon, Jesus! At hindi lamang Jesus, kundi tinawag siyang Panginoon! Ito mga kitongin ito, tinawag nila, kilala nilang pangalan na Jesus, at kilala nilang na si Jesus ay Panginoon. Inilagay lang nila sa tamang posisyon ang Panginoon.
sa kanilang buhay at dapat tayo din bilang mananampalataya, ilagay natin sa tamang pedestal ang pangalan ng Panginoon. Kung siya ang ating Panginoon, siya ang ating dapat sundin. Kung siya ang ating Panginoon, siya ang dapat natin sambahin. Yan ang itinuturo dito sa atin. Kilalanin natin si Jesus Christ as Lord and Master of our life. At anong ginawa nila? Nagsisigaw sila at sabi, maawa ka sa amin. Nagmamakaawa ang mga kituhing ito. Jesus, Master, have mercy on us. Sapagkat kung wala ang mercy ng Panginoon, wala pong matatanggap ang mga kituhing ito. Mercy and grace ay pawang-pabor ng Diyos. Ang grace, tinatanggap natin ang hindi karapat-dapat sa atin. Ano yun? Forgiveness and salvation. Hindi tayo karapat-dapat doon. Pero ang mercy, tinatanggap natin yung anumang dapat para sa atin. Ang dapat para sa atin, impyerno. Pero tinanggap natin ang sa mercy, ipagtanggap ng deserving sa atin dahil kay Kristo. Ito ay kahabagan. At ang sigaw nito, maawa ka sa amin. Ang ibig sabihin, we are leprous. Kami ay mga kitongin. At hindi sinabi, kami mabubuting kitongin. Inaamin nila, maawa ka sa amin. At dahil sa kanilang kapakababaan, maawa ka sa amin, inaamin nilang sila ay marumi, sila ay kalunus-lunos sa kalagayan, sila ay walang pag-asa. Ang tanging paraan lamang nila na sila ay matulungan ay lumapit kay Kristo. At itong dapat nating makita, ito lamang ang tanging paraan para makalapit kay Kristo, na aminin natin tayo'y marumi. At kailangan natin ng habag ng Diyos. Yun ang magdadrive sa atin para tayo lumapit sa Panginoon. Sapagkat hanggat mataas ang tingin natin sa ating sarili, you will never lalapit sa ating Panginoon. Mayroon kang ibang inasahan. Mayroon kang ibang paraan. Alam nilang hindi sila karapat-dapat. Sila'y marumi. Pero umapila sila sa kahabagan ng Diyos. Umapila sila. Have mercy on us. Yung salitang mercy, mga kapatid. Ito'y batay sa kanilang paniniwala at aral sa lumang tipan. Kahabagan. Alam nyo, ang mga Hebreo, ang mga Israelita, sumasamba sila sa Diyos sa tinatawag na tabernacle. At ang tabernacle na is dalawa, the holy place and the holy of holies. At pagkatapos, yung mga pari, sila ngayon ang naglilinis ng kanilang sarili, sila nagpapatay ng mga hayop, at pumapasok sila sa holy place para idulog ang kasalanan ng bayan. At ginagawa nito once a year. Ito yung tinatawag na the year of atonement, yung pagtatabo ng kasalanan. At para matabunan ng kasalanan ng buong bayan ng Israel, ang high priest papasok doon sa Holy of Holies. Yung pinaka-kabalan-banalang lugar. At doon, andun din yung arka, kung tawagin yan, the Ark of the Covenant, na si Pablo nito ay tinatawag the mercy seat of God. Ang trono ng kahabagan. At doon, imiwisik yung dugo bilang pagtatabon sa kasalanan ng buong Israel. At itong picture ng mga larawang ito sa isipan ng mga kitongin ito, because they are Jews, have mercy on us. Ang ibig sabihin, tabunan mo ang aming kasalanan, ang aming karumihan. Ibig sabihin, sila'y nagpapakababang, maigi, nalulugod ang Diyos sa mga mapagpakumbaba. Pero sa mga mapagmataas sa sarili, hindi nalulugod ang Diyos. God hates the proud, but He gives grace to the humble. At ito ang dapat nating tularan. Pinapakita ng Panginoon, ketongin sila, pero inamin nila sila ay marumi.
At ang kanilang karumihan, yun ang nag-drive sa kanila na magtiwala kay Kristo sapagkat sila'y umapila roon sa mercy, sa kahabagan lamang ng Diyos. At ikatlo, na dapat nating tularan sa mga ketonging ito, tularan natin sila na may masunuring pananampalataya. Obedient faith. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ang sabi ito sa verse 14, nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. Kaiba ang pagpapagaling ng Panginoon dito kaysa roon sa ginawa niyang pagpapagaling sa Luke chapter 5 verse 13 sa isang kitongin. Doon sa Luke chapter 5 verse 13, pinagaling muna ng Panginoon ang lepros, ang ketong, bago niya sinabihang magpakita ka sa pari para mapatunayan ikaw nga ay isang magaling na. Pero dito, kaiba. Pumunta mo na kayo sa pari, magpakita mo na kayo sa pari, at saka naman pinagaling ng Panginoon. Ibang klase ito. Sa akin parang pumasok dito yung sa observation ko sa text nito. Based doon sa ginawa ni Prophet Elisha kay Naaman. Na si Naaman isang ketongin din, isang general sa kaaway ng Israel, pero humingi ng tulong sa prophet of Israel. Kaya ni Elisha na pagalingin sa ketong itong si Naaman, pero ang ginawa ni Elisha, at hindi pa nagpunta si Elisha mismo sa harapan niya, nagsugulan siya ng alipin. At ang sabi ni Prophet Elisha, lumubog ka sa Jordan ng 7 beses. Now, Jordan sa time na yun, marumi. Lahat ng dumi ng baka, ng tupa na pinapainom doon, nagkalat kaya malapot ang tubig na yun ng Jordan. Ewan ko ano yung ba yung Jordan na yun, o lugar na yun sa Jordan, na pinagbabautismuhan ni John the Baptist sa mga convert. Hindi ko alam. Pero, during those times, ang context noong ilog na ito ay marumi. Kaya sabi ni Naaman, ha? Sa ilog Jordan? Wala bang ibang malinis ang tubig dyan, na ilog dyan? Andyan ang ilog Parpar. Na ang ilog Parpar ay manakristal yung tubig. I-check doon na po lilinis. Pero may isang katulong si Naaman, sabi, kung uutusan kang pumatay ng 1,000 kaaway, gagawin mo, di ba? Oo naman. Ito pa kayo, nalulubog ka lang doon sa malapot ng tubig. Hindi mo gagawin. Walang makita si Naaman na parang siyang gumaling doon. Ang alam niya, sundin lang yung utos ni Elisha. Sabi ng mga tao niya, yay! Isa! Lubog! Yay! 2! 5 na lang po! Sabi niya mga gabi ito. Nakakainom na. Isa. 6! Yay! 1 na lang po! Bigat na talaga si Naaman. Pero sinunod niya, ano nangyari? Pag-awa niya, malakutis, tsanggol ang kanyang skin. Tawag pa yung RITM. Subukan mo kaya malubog. At dito, isang kitongin, papupuntahin sa pari para sabihin, magaling ka na. Wala pang nangyayari. Sabi nga, ano ito? Wala man tayo makita nagreklamo ito, nagtanungan, mayroong debate yung sampung ito. Pero alam natin, mayroon ito. Pasabihin si Ulisa, ano to, kalukuhan? Sino maniniwala sa ating pari na tayo magaling, kayo mo, hirap na hirap ako maglakad? Ano mangyari nga? Pero sabi niya, hindi, sinabi ng Jesus Christ, wala namang mawawala sa atin kung gagawin natin eh. Sige, lakad sila, hirap sila ng kapitan sila. Pero habang lumalakad sila, sabi, ha? Luminis yung kakibala. Ang wapo mo pala.
Anong nangyari sa kanila? Nagdagan, nagsayawan, naghiyawan. Tuwang-tuwa ang 10 ito dahil nangyari ang kagalingan. Sa makatwid, yung pagsugo ng Panginoon sa kanila na walang ebidensya ng kagalingan, yun ay test of faith. Isang ganyan tayo eh. Sinusuko tayo ng Panginoon, gawin mo yan, pero wala kang makitang ebidensya na yun nga mangyari. Pero kailangan sundin natin ang salita ng Diyos. Tulad kay Pedro. Sabi ni Pedro ng mga isda, sabi, Panginoon, magdamag kami ng isda dyan. Wala kaming nahuli ngayon, papuntahin mo ko sa gitna, tanghaling tapat. Sino mang isda naman sila ng ulo pupunta rin sa lambat? Pero dahil sinabi mo, sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, Luke chapter 5, gagawin ko. Ginawa niya, nagpagitna sila doon. Sa kalagatan, kitang-kita yung bato sa ilalim. Walang isda. Pero ihulog yung ganyan lambat. Nag-aagawa pa, nagtutulak ka pa yung mga isda para makapasok sa lambat. At pare-pareho ang sukat. Pagsubok ng ating panampalataya, minsan, we have to sacrifice just for the sake of obedience. Minsan tayo natin sumunod pag wala tayo nagitang ebidensya eh. Pero yung kailangan ng Diyos sa atin, na gawin natin. Now, bagamat itong 10 kitong ito, sila'y lumalarawan sa biyayang kaligtasan. Pero isa lang ang totoong naligtas, ang kaluluwa. Isa lang. Why? Lahat sila tumanggap ng biyaya. Sinabi sa Romans 10:13, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tatanggap sila ng pagpapala. Lahat. Yung siyam na ito, natanggap nila yung gusto nila, kahilingan. Naglundagan sila. Tuwang-tuwa silang humahayo. Taglay nilang kagandahan ng kanilang balat. Muli nilang makakasama ang kanilang pamilya. Yayakapin sila ng kanilang mga anak. Tumanggap sila ng pagpapala. Nevertheless, mga kapatid, maaaring tumanggap ka ng pagpapala because of your prayer. That's possible. Pero kung hanggang doon ka lang, hindi mo matanggap yung totoong pagpapala na mismong kaloob ng Panginoon. Nice. Yung need mo. Mahal natanggap mo yung iyong wants. But the need, kailangan mo bumalik sa Panginoon. Isa lang ang bumalik sa Panginoon. At nung bumalik itong isang ito, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sa verse 19. Ano sabi ng Panginoon? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo. Pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Context. May kitong babaeng taon doon bumalik kay Kristo? Wala na. Pinagaling siya. Pero ano yung sinabi ng Panginoon? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya niyo. Ibang context niyon. Tumutukoy yun sa kanyang kaluluwa. Dahil ang nagliligtas sa atin, ang instrumentong gawa ng Diyos sa kaligtasan ng kaluluwa ay pananampalataya. Kaya iba yun. Bagamat yung siyam na yun ay larawan ng salvation by grace, pero totoo lang, isa lang ang nakaligtas. Hindi natin masasabi lahat ng narito ay ligtas. Alam ng Panginoon kung sino may hawak ng totoong kaligtasan. Hindi nakukuha sa dami ng mga dumadalo. Hindi nakukuha sa dami ng mga members o yaman ng iglesia ang kaligtasan. Nababatay lamang ito sa pananampalataya kay Kristo. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin. At yun ang tinuturo sa akin dito. Kung may tayong pananampalataya, masunurin tayo sa utos ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, sambahin niyo ko, sambahin natin kahit walang pagpapala, kahit walang kagalingan ng ating mga karamdaman, kahit naghihingalo na tayo sa ating pagsamba dahil wala inaasar natin tayo gagaling sa magitan ng pagsamba, hindi yan ang dapat natin tignan. Kundi tignan natin ano yung iniutos ng Panginoon sa atin, gaano katibay ang ating pananampalataya na siya'y sambahin sa kapila ng ating problema. Wala lang pamasahe, walang pang gasolina, hindi sasamba.
Hindi na ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos ay ang iyong masunurin pananampalataya. Subalit, pangapat, itularan natin ang ginawa ng isang kitonging ito nung siya ay bumalik sa Panginoon. Ano? Sumamba kay Jesus nang may pasasalamat. Diyan natin makikilala ang totoong mayroong tamang relasyon sa Panginoon. Masaya, nagagalak. Hindi niya inintindi kung ano yung nasa likuran niya. Ang kanyang alam ay siya'y may pagmamahal, may kasabikang magpakita ng kanyang pasasalamat sa pamagitan ng kanyang pagsamba. Hindi niya sabi rito, verse 15, nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na hindi siya kontento ron eh. Hindi siya kontento. Di ba ganun din kayo? Ganun tayo ng araw eh. Nung makilala natin ang Panginoon, nakalam tayo ng katotohanan, nag-ibang ating isipan, nag-ibang ating pagmamahal, nag-ibang ating hangarin. Natutunan tayong sumasamba sa Kanya, linggo-linggo. Natutunan tayong umatin ng mga Bible study, kahit mayroon pa tayong sinasayang isa, nasusunog ba yung sinayang iniiwan? Dahil iba na yung pagmamahal. Hindi ka kontento na nakilala mo lang si Kristo. Hindi ito ang tawag, hindi kontento na gumaling lamang siya sa kanyang ketong. Kailangan niyang bumalik, kailangan niyang magpuri, kailangan niyang magpasalamat, kailangan niyang sumamba sa Panginoon na nag-uutos sa kanya. At siya'y gumaling. Ang sabi dyan, siya'y bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Ngayon, ang kanyang tinig hindi na hoarse, hindi na magaspang, kundi bungbu ang tinig niya. Na paano natin pinupuri ng Diyos ng buong tinig natin? Umawi tayo ng buong tinig, lakas. Sabi nga ni Pastor Steve, gamitin ang baga ninyo na magpuri sa Diyos dahil alam niyong kayo ay pinagpala ng Diyos. Kaya sa verse 16, siya nagpatira pa sa pala ni Jesus, nagpasalamat sa Kanya, at siya isang Samaritano. Isa siyang Samaritano. Ano ibig sabihin nun? Pero mo, sa 10 kitongin yun, may naliligaw pa lang Samaritano. Pero yung siyam na Hudyo, hindi bumalik, kundi ang Samaritano. Ibig sabihin nun, ibig sabihin, bukas ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan sa kaninumang tao. Pinili ka man o hindi, wala akong pakialam kung hindi ka pinili. Sapagkat sino nakakaalam sa atin dito, pinili tayo bawat isa. Ang alam natin dito, bukas ang tangan at kamay ng Diyos sa mga taong bumabalik sa Kanya at magpapasalamat, magpuri, magpatinapa dahil sa ginawa sa Kanyang kabutihan. Open ang Diyos dyan. At ang papuri niya dito, sabi sa verse 15, malakas na papuri with a loud voice. Hindi naiiyak umawit. Hindi naiiyak magsabi ng Amen. Hindi naiiyak magsabi, Praise God sa biyaya ng Panginoon. Pinuri niya ang Diyos twice. Verse 15 and verse 18. Dalawang beses binanggit na pinuri niya ang Diyos. Nasa panan si Jesus ngayon. Dati napakalayo niya kay Kristo. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, siya dating walang Diyos, siya dating walang Panginoon, nilapit siya sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya tayo nakakatawag ng Abba Father because Christ's Spirit dwells in us. Dahil kay Kristo. Alam niyo minsan, yung pasasalamat, magaan lang sa atin eh. Sinasabi, thank you ha. Salamat ha. Pero dapat ang pasalamat natin may bigat. May weight. Tulad ng pasalamat ng sa Africa. Sa Africa, kanilang kaugaling ganito, kapag isang tao, natulungan ang kapwa-tao niya. Yung tao na tulungan yun, yuyukod yun sa harapan ng taong kanyang pinagkakautangan ng loob. At
At hindi lang basta bumulikod, sinasayang ang kanyang noo doon sa lupa. Isang nakakahiyang tignan sa maraming tao. Kung sa gitna ng kalsada niyang ginawa, ando nakatayo ang taong pinagkakautangan niyang loob. Gagawin niyang ang kanyang noo ay sasayang sa lupa bilang pagtanaw ng pasasalamat sa taong yun. At hindi siya tatayo, hindi siya titingin sa taong yun hanggat hindi siya inakay ng taong tumulong sa kanya at sabihin, walang anuman. At sa kabilang banda rin ng Afrika, ang isang taong nabigyan ng pabor ng kapwa niya tao, siya pupunta rin sa bahay, umaga-umaga pa lamang sa bahay ng taong kanyang pinagkakautangan, at siya upo doon sa lupa, ano man ang kalagayan sa harapan ng bahay na marumi man, may tubig man, upo siya. At mananatili siya roon 1, 2, 3 araw hanggat hindi siya nilalabas ng taong kanyang pinagkakautangan ng loob at sabihin, walang anuman, hindi siya alis. Ganun katindi ang bigat ng pagpapasalamat. Ganun katindi ang pagpapakita ng buong pagpapasalamat. Ganitong ginawa ng gitonging ito. Sumamba nagpatirapak, sumigaw ng papuri sa Panginoon upang ipakita niya kung gaano siya nagpapasalamat sa Diyos. At ito ang hinahanap ng Panginoon dito sa ating kasaysayan hanggang ngayon. Maaari ba rin na natin maiwanan ng mga bagay sa ating bahay, sa ating kapaligiran para lang tayo tumuho kay Kristo at magpasalamat sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. Tignan mo, sabi ng Panginoon, nahanap niya itong klaseng pasalamat. Verse 17. Ang sabi, at nagtanong si Jesus, hindi ba 10? Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang siyam? Hinahanap ng Diyos yung bigat, taos puso nating pasasalamat sa Kanya. At saan natin mapakita ito? Saan? Sa ating pagsamba. Sa ating pag-amen. Amen. Sa Kanyang mga mensahe, sa mga awit, binibigay natin, Amen, Lord. Praise God. Amen. At ang sabi sa Hebrews chapter 13, verse 15 to 6, imperfect tense ang ginamit doon. Mag-alay kayo ng sakripisyo ng papuri sa Diyos. Walang tigil. Walang kapaguran. Walang katamaran. Mag-alay tayo ng pagkasalamat. Si John Wesley, mga kapatid, siya yung nagtatag ng Methodist Church. Tinawag siyang Methodist dahil walang nag-ordain sa kanya at walang nag-baptize sa kanya. Dahil kaiba ang kanyang paniniwala sa mga Kristiyanong nag-aari noon. Kasi noon, usang denomination, ayaw ni John Wesley lang gano'n. Kaya binaptize sa sarili niya. At inordain niya sarili niya. Dahil natin tinawag siya, Methodist ka. Kasi sarili niya. Pero he's a man of God. Kahit na sabihin natin Arminian siya. Magkaibigan sila ni Whitefield na isang Puritan. Isang araw sa isang crusade na kanyang ginagampanan. Crusade na walang microphone. Pero 20,000 tao ang nakikinig. Paano niya maabot yung dulo ng kanyang boses by the grace of God? Alam natin si John Wesley, hindi tumigil yan sa kaka-preach hanggang sa dulo ng kanyang kamatayan. Hindi humihiwala yung kanyang mga parishioner niya noong gabi na siya po'y may sakit. At ayaw umalis, gabi na. Sabi ni John Wesley, okay, magtitirig ako ng kandila. Pag naubos ang kandila niyan, titigil na ako sa pag-preach. So mga tao, sige, preach siya ng preach. Nung maubos ang kandila, umigas John Wesley, patay. Sa kanyang crusade, sa dami-dami ng tao umaten, isa lang napansin niya, isang tao. Tuwang-tuwa, maligaya yung tao yun. Medyo marumi ang kanyang baro. Sabi niya, nagtataka siya, bakit masaya ito? Itong tao ito. Tuwang-tuwa at lagi nagpapasalamat. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Because of the message, marahil. Oo.
sa message. Pero tinanong talaga ni John Wesley. Sabi niya, brother, ano ang dahilan bakit ka natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos? Itinanong ko yung mga tao dyan, iisa namang baro mo, at sa bumaghapong ito, hindi nasayaran ng pagkain, ni tubig ba na iyong labi? Ang sabi ng tao ito, puno ako ng kagalakan sa Panginoon, pasasalamat sa pagkat binigyan niya ako ng pagkatao, binigyan niya ako ng katawan, binigyan niya ako ng puso para magmahal sa Kanya at para magbigay sa Kanya. Kaiba, may bigat ang pasasalamat ng taong tumatanaw ng totoo sa dakilang ginawa ng Diyos sa Kanya. Ikaw, kayo, paano niyo pinapakita ang pagtugon ninyo sa pagpapalag tinanggap sa Diyos? Anong attitude? Anong attitude? Makita natin ang mga halimbawa na tinuturo ng Panginoon sa ito, lalo na sa isang kitongin na nagkaroon talaga ng totoong kaligtasan. Tayo ba tayo? O Panginoon, kulang po ang aming mga labi, kulang ang aming lakas upang pasalamatan ka. Purihin ka sa balita. Ginawa mo sa aming Panginoon. Napakabuti ninyo sapagkat mula sa aming pagmamataas, mula sa aming kasalanan, napakahaba ng iyong pasensya upang kami ay iyong baguhin, upang kami ay iyong imula sa katotohanan. Lord, ang iyong pag-ibig ay wagas, tapat na pag-ibig. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, sa aming mga pagmamataas, Lord, hindi ka nagbabago sa iyong katapatan. Napakabuti ninyo, Lord. Wala kaming may dahilan sa inyo na ibalik ang totoong mabigat, buong pusong pasasalamat sa inyo sa ginawa ninyo sa amin. O Lord, matuto kaming magpasalamat sa inyo. Matuto kaming tumanaw sa inyo ng kabutihan, magpatinapa ng buong baba, nakakahiyamang Panginoon. Gawin namin sapagkat kayo ang karapat-dapat mabigyan ng papuri at pasasalamat sa aming buong buhay. O Lord, naway maging kahihiyan namin ang halimbawa ng mga kitongin ito. Pagamat sila ay marunong, bakit sa inyo at umamin na kailangan nila ng kahabagan mula sa inyo?